Kumusta mga stargazers? So, handa na ba kayong sumisid ng malalim? Sa bidyong ito po, kikilalanin natin ang pinakamisteryoso at pinakamaramdaming sign, no? Sa zodiac, ang Pisces. Ayan, no? So, ang pagbasa pong ito is para sa October 15 to 31. At titingnan po natin din kung anong pinaka-energy mo at ang tingin ng pamilya mo sa'yo at ang tingin ng neighbor mo sa'yo at ang tingin ng person sa'yo, no? So, manatiling nakatutok para alamin ang lahat tungkol sa kanya rin, no? Ayan, so always remember po na you have your own free will, no? Ayan, so samahan niyo po ako mag-lens tayo. Thank you, Father. Thank you. Medyo malakas lang po siya, no? You could say your intentions, no? Pikit lang na mata, no? I'm cleaning all the negative energy. And on the first place. Ayan. So, how do you feel po? Ayan. So, para sa iyo to, Pisces, no? So, titignan natin na, no? At bibigyan din kita ng, ng mga guidance, angel guidance, no? And magsasabi rin ako ng insight ko sa makikita ko sa iyo, no? Pero always remember, you have your own free will. Ayan. So, simulan na natin, no? At maraming salamat po sa mga nag-subscribe at sa mga nag-like at sa mga patuloy na nanonood. Thank you so much. Mamaya babatiin natin sila sa bandang dulo ng video, no? At kung may question kayo sa video, I will answer that. Ayan. Sa recent video po natin, no? Okay, thank you for the pictures. Para po ito kay Pisces. Ano po ang energy niya sa October 15 to 31? Ano pong energy niya to October 15 to 31, Spirit Guide? Energy po ni Pisces. Ano pong energy ni Pisces, Spirit Guide sa October 15 to 31? Ayan! Pisces, sino tong Aries, sino tong Libra, Aquarius, Gemini. Pero titingnan din natin ang energy. Pero you will came across sa October 15 to 31, no? Kay Libra, Aquarius, Gemini. Ano pong energy niya? Spirit guide. Ano pong energy ni Pisces? Wow! Ayan, nako, nako, ang ganda. Good news ka agad to sa October. Oh, ayan, you're thinking some new strategy. At may good news na darating sa'yo, ha, Pisces. Aba, patuloy ka, ha, October 1 to 14 mo. Ang ganda rin, ha. Wow, sana all. Ay nga, titingnan natin. Maganda na yung 8 of Wands na yan. Good news. At saka nakita natin, you might gonna receive some good news na manggagaling siguro dito kay Libra, Aquarius, Gemini. At nag-iisip ka ng bagong strategy, no? So now tignan muna natin. Mamaya dadagdagan pa natin 'yan. So kukuha muna tayo lahat. Ngayon naman para sa iyong pamilya, tignan natin kung paano kanila nakikita. How do they view si Pisces po, Spirit Guide? Oh, may iniisip ka raw, ba't di ka raw makatulog? Ayan, nakikita siguro, nagbababad ka sa YouTube. Ayan, Pisces, sino to? Mother energy, ayan. Or sabihin natin, mukhang some of you, matagal nang hindi nakikitang mother din, no? Pero iba pang meaning yan, no? Kumbaga, parang may nag-message lang, parang may message akong nakita.
Or namimiss mo ang mother mo, no? Ah, nakikita din ng family, or sabihin natin, parang may namimiss kang mother. Sa family mo, iniisip din, o siguro ito rin yung sa mga may pamilya, may 10 of cups, medyo alam na namumroblema ka siguro sa family mo rin, no? Ayan, so tignan naman natin ang kapitbahay mo, ang mga neighbor mo. How do they view Pisces? Oh, religyoso ka raw, Pisces, ha? Religyoso ka raw. Two of Pentacles in reverse. Interesting to, ha? Aray, ayun. Hulog. Ayan, alam nila may boyfriend ka. Sabi ng kapitbahay. Hindi, iba pa meaning yan. So, tignan naman natin ang persons mo. Nakikita nyo ba? Ayan, tignan nga natin ang persons ni Pisces. Anong tingin sa kanya ng persons niya? O mga target persons ninyo, no? Or future persons ninyo. Okay, nakita mo. Oh, you're resting. Papagod ka. O some of them naman, iniisip, pinapahinga mo ang sarili mo rin, at parang medyo hindi ka focus din sa love, sa love life. Ayun, alam nila focus ka raw dito sa ano, parang ipinahinga mo muna yung puso mo. Focus ka sa ano, parang you're enjoying the fruit of your labor dito, ah. Aba, last time na yung ganda, ha. Alam nila masagana, hardworking ka, and you're enjoying the fruit na you deserve, actually, yung mga ini-enjoy mo, no? You deserve that. Parang ganyan, sabi ng persons mo. Ayan, ano pa? Uy, ito na kunin natin. May King of Swords talaga. Aba, asawa mo ba to? Kunin na rin natin itong isa. Oh, wow, Judgment. O, sige na, ayan ha. Sumama kasi. Ba, ganda ha. You making, kailangan mo raw magdesisyon. Parang nag-aas, ang persons mo yata, nag-aas ng, siguro to, naghiwalay kayo, no? Mukhang may naghiwalay na ang energy, Pisces, is Libra, Aquarius, Gemini. Kasi kung makikita mo, isang pamilya to, no? One family. It's either then family ng persons mo, no? Okay, so sa energy mo, andito na ang Knight of Swords and Eight of Wands and then Ace of Swords. So this is your energy. Ang nakikita kong theme ng iyong energy rito, no? Ito yung sabihin natin may urgent news nga, or sabihin natin merong offer sa'yo na darating sa October 15 to 31 na kailangan mo magdesisyon agad, no? Maaring dumating isang sorpresa sa'yo. Sabihin natin urgent news at offer ito, no, na kailangan mong make some decisions right away. Wag mong iantala, no? I could feel also na isang surprise job interview na out of town, no? O kaya isang biglang proposal para sa iyo din sa isang proyekto na matagal mo nang gusto, because nakita natin dito ang bilis ng pangyayari sa iyo at baka ma-overwhelm ka. Pero ito yung pagkakataon mong mag-take actions ng buo ang loob dapat, ha? Buo ang loob. Dahil andito ang Knight of Swords, no? So, nakikita natin dito isang mabilis na, ang persons involved, may nakikita akong persons involved dito, isang Knight of Swords ang energy. Isa siyang mabilis kumilos at highly driven na tao. It could be also na yan yung you are invading that energy, no? Maaring boss mo ito o isang recruiter o isang kaibigan excited sa bagong venture. So sila yung mag-uudyok ng mabilis na pagbabago sa iyo. But I've seen here some good news talaga.
no? So abangan mo yan, and hanggang ngayon dapat ngayon is grateful ka na and waiting for this, no? So October 15 to 31, expect that good news. Ayan. So kung nakikita mo rin dito is yung tao na yan, no? Baka maaring boss mo magsabi sa ng kung anong promotion sa iyo, no? Or offer. So ang tingin naman sa ng pananaw ng iyong pamilya, may konting pag-alala at pag-uunawa sa iyo, no? So may 9 of swords ka plus the Queen of Swords, and then meron ka ritong no, 10 of Cups. So kumbaga nakikita ng family mo na meron kang dinadalang mabigat na emotional burden or matinding pag-aalala din. Sabihin natin stress sa trabaho or sa personal na issue dito, no? So nakikita din natin na nakikita kanila na sabihin natin na hindi ka mapakali or nagpupuyat ka, or sa tingin nila ay sobra kang nagne-neglect sa sarili mo dahil sa overthinking, no? Ayan. O may kinakatakutan ka ba? So sa emotional distance naman, meron tayong nakikitang misunderstanding sa Queen of Swords. It could be Libra, Aquarius, Gemini, no? At hindi kaya din sa meron kang kaalitan sa sa isang pamilya, no? O para din sabihin natin na hindi ka masyadong inaisip din nila is hindi ka masyado rin nag-share, no? Kung hindi daw ito maaring isang sitwasyon na hindi ka masyadong nag-share, para may judgmental ka sa mga sinasabi nila, parang you are commenting always sa sinasabi ng pamilya. Kambawa kapag nagbibigay sila ng advice sa'yo, no? Kaya minsan hindi sila sigurado kung paano ka i-comport, no? So meron nakita tayo dito, they wish some stability din sa'yo. So ang wish nila para sa'yo maging genuinely happy and content. So nakita natin ang ideal family happiness dito is nakabaliktad, no? So in short, nag-aalala sila na hindi ka truly happy sa current situations mo. Okay? So ayan, nag-aalala sila sa'yo. So i-confront mo sila, no? Hindi, okay lang ako, sabihin mo. Ayan. So, and then kung makikita mo rito ang pananaw ng iyong kapitbahay, they find you very reserved pero reliable, no? Kasi itong Hierophant mo, Two of Pentacles in reverse, at sabihin natin may Two of Cups. So sabihin natin din sa kapitbahay, some of you din siguro is merong ka-love life na sabihin natin ka-connect sa mga kapitbahay, or sabihin natin lover mo rin is kapitbahay na nakikita ko rito. Or sabihin natin may dalawang panig ang tingin sa iyo actually rito, no, ng kapitbahay. Una, formal at mapagkakatiwalaan ka dito sa Hierophant. So tingin nila sa iyo isang pilar ng komunidad ka, or you're a good example. Wow naman. Kumbaga isang tao na may mataas na standard ang nakikita nila sa iyo. So kung ikaw ay single, tingin nila ay ikaw ay very respectable at traditional, no? Kung may asawa ka, tingin nila ikaw yung sumusunod sa mga conventional na pamumuhay, no? Hindi ka gumagawa ng skandalo, no? And then meron kang baligtad dito na Two of Pentacles, no? So maaring nakikita nila medyo struggling ka i-balance ang personal na schedule, or sabihin natin ang personal work life mo, o may hindi ka rin gaanong stable na schedule, no? For example, minsan nakikita ka nilang napaka-busy o may disorganized na gamit kung sa labas lang ng bahay mo, no? So minsan sabihin natin parang lang, no? Sabihin natin na medyo nahirapan ka i-balance ang schedule, no? Parang ganun. Sometimes nakikita nila late ka, naghumagol ka, pumasok, no? Parang ganun. So, ito naman ito naman yung magaling ka raw makisama, no? Yan ang sabi. So, sa kabila nito, no, itong Two of Cups ng Pentacles in reverse, they find a little bit disorganized, no? Nakikita rin nila na pala kaibigan ka at may good rapport ka, no? Sa mga tao, sa kanila. Kapag nakikita kayo, mukhang genuine ang pakikipag-ugnayan mo. They feel that.
Para tingin mo may connection kayo kahit kapitbahay lang, no? Or maybe some of you has a lover na neighbor, no? Or some of you na may nagkakagustong neighbor, no? Ayan. So, halimbawa, ang sitwasyon nito, no? Yung kapitbahay mo itingin sa'yo decente at maayos because of the hirapan, pero napapansin nilang parang hirap kay manage ang oras mo dito sa Two of Pentacles, no? Dahil madalas ka sigurong nagmamadali. Pero tuwing magkakausap kayo, no, palaging masarap ang kwentuhan ninyo, no, because of this. At saka tingin nila you are very honest persons, no, consistent ka na magalang pa, no. Ayan naman, ang ganda naman. And then tingin naman natin ang persons mo kung anong pananaw sa'yo. So, tahimik at paghanga ang nakikita ko ritong ano sa'yo. Because itong Four of Swords dito, ang yung persons ay malalim na nagdinilay-nilay tungkol sa iyo, no? At nakita na nila yung isang seryoso at high-valued na tao ka na. Ito yung paghihintay at pagmamasid. Pag sinabi nating Four of Swords, no? Sa tingin nila, medyo reserve at parang nagre-recharge ka, no? O in short, hindi ka nila nakikitang available agad, no? O parang gusto mo rin mapag-isa, yan ang nakikita nila, no? Parang hindi ka pa, ayaw mo ng mga love life, parang yan tingin nila, no? You're not interested. Parang gano'n ang tingin nila. So, ang yung persons ay also iniisip na independent at mayaman ka sa buhay because may Nine of Pentacles dito. Nakikita ka nilang napaka-independent at very successful at may sariling standard dito, no? Para sa kanila, actually hindi ka madaling ma-impress o kayang-kaya mo ang i-provide ang lahat para sa sarili mo, no? Ang galing, no? So, kung makikita mo rito, matalas ka at tumpak ka sa mga sinasabi mo at totoo. So, tingin nila ay matalino ka at very logical ka. So, ikaw yung tipo na tao na hindi pa dalos-dalos din magsalita at very fair kung magbigay ka ng opinion sa kanila, no? Ang ganda, no? So, nangangahulugan dito na nangangahulugan din ito na hindi ka na intimidates, no? Matalas ang iyong pag-iisip, no? Ayan. So, napakaganda. At ang ito naman, ang judgment. So, to, 'di ba, dapat tatlo lang. Siguro importante talaga malaman mo to. Ang mensahe ng judgment. Sa huli rin yung parang sabihin natin, seryoso sila pinag-iisipan kung ikaw ba talaga ang karapat-dapat nilang partner, no, na pangmatagalan. So, para silang gumagawa ng final review kung compatible ba kayo at kung worth it ba ang inyong commitment. So, nakikita natin, ang galing mo actually rito, no, because this is independent at intimidating smart ang nakikita nila sa'yo. Pero nagre-rest ka pa, no? Sa pagdating sa seryosong relationship, nakikita nila 'yan. At kung ikaw ba at nakikita din nila is kung ikaw ba is okay sa long-term partner, no? Kung long-term partner mo siya, no? Parang ganoon. So maganda, ha? Nakakatuwa, at least they respect you actually. No, parang isa daw ikaw sa napakagandang ehemplo sa inyong komunidad, no? Ayan, at saka yung good news mo, ha, tatandaan mo 'yan. Aba, sunod-sunod na, ha. Last time din yata, no? Last week nyo, maganda rin. So, kung napanood nyo na po ang ating mga previous video para sa Pisces, it's very nice reading. And bibigyan kita ng Romance Angel guidance. Okay, para po kay ito po is para kay Pisces Spirit Guide. Ano pong mensahe sa kanyang pag-ibig, sa kanyang love life? Para kay Pisces. Para po kay Pisces. Ayan, soulmate daw. Sino yon? Yes, kung sino man yung persons ninyo, siya daw palang soulmate nyo. Kung yung current asawa nyo, mukhang siya ng soulmate nyo. Mukhang forever na kayo niyan. So, yes, this is your soulmate. Kung sino man yung kung sino man yung nasa isip nyo ngayon, yes, siya daw yung soulmate nyo. No?
Kung sabihin din natin na maaring may potential na magtagal kayo kung sinong current relationship nyo, o kung single naman, kung itong paparating sa'yo is ang soulmate mo na raw. No? At kung kayo naman is widow, no? Ibig sabihin, darating pa raw po ang soulmate ninyo, no? Na magiging forever nyo, no? Na handang mag-commit sa inyo. No? Ayan, si soulmate ka pala eh. Kaya pala nagtatanong na siya, no? He is judging the relationship kung may potential, no? And then sabi ni Romance Angel, yes, so that is, I am your soulmate. Siya yung soulmate mo, ang sabi rito. And then tingnan din naman natin ang guidance mo. Sinong Archangel ang magagabay sa'yo? So October 15 to 31. Dito naman po tayo kay ano? Sino pong Archangel Spirit Guide? Ano pong mensahe mo kay Pisces? Ano mensahe kay Pisces Spirit Guide? Anong mensahe kay Pisces? Ano po mensahe kay Pisces Spirit Guide? Mensahe para kay Pisces. Wow, career transition. Some of you lilipat, mag-change ng ano? Si Archangel, your life purpose daw is triggering a blessed career change. Ang sabi dito ni Archangel Chamuel. Parang some of you, kung nahihirapan na raw dyan sa trabaho, no? Okay lang din daw kumbaga okay lang din sabi natin, umalis sa trabaho. Kasi parang yung talagang sinasabi rin dito na baka parang hindi rin para sa iyan, no? Angel Chamuel, siya yung kilala bilang angel of peaceful relationship, no? At ang anghel na paghahanap. So, tutulungan kanya na hanapin ang tamang path sa iyo rin. So, ang tamang resources at tamang people na kailangan mo para sa iyong pagbabago na. So, kung nakikita mo, ang gabay sa ng Angel Chamuel dito ay isang career transitions. No, ito yung sinasabi na linawin ang iyong path. Ang sabi natin, ang unahing hakbang ay ang clarity. Dito na hindi mo na kailangang magmadali sa paghahanap, pero kailangan mong malaman kung ano ang hinahanap mo. Tama? No? Ang sinasabi rito, ang unang hakbang mo ay ang clarity. Hindi mo kailangan magbadali at maghanap ng trabaho. Pero kailangan mong malaman kung ano ang pinakahinahanap mo rito. So, number 1, paano mo malalaman? Siyempre, magtanong ka sa sarili mo. So, ano ba talaga ang passions mo? No? O anong work ang gusto mo at anong work environment na makakapagbigay sa iyo ng inner peace? Na connected kay Archangel Samuel din. So, umaksyon ka, no? Ibig sabihin, tahimik na magnilay-nilay ka, mag-meditate ka, o kaya hingin kay Samuel ang bigyan ka ng liwanag at linaw, no? Sa kung saan mong gustong pumunta. No, hilingin mo na maipakita sa iyo ang iyong next step, no, pagdating sa iyong karera. So, kumaga si Archangel Samuel din is very expert when it comes sa relationship, no. Kumbaga hindi lang romantic kundi pati na rin professional relationships at network. No? So, i-activate mo ang network mo. Huwag kang matakot mag-reach out sa mga dating colleagues or mga boss o friend na successful sa field na gusto mong lipatan. So, hindi mo kinakailangan agad ang trabaho, no? Ibig sabihin, hihingin mo lang ang kanilang advice at insight, no? So, kailangan mong, bago ka rin mag-send ng mga, sabi natin, email o message, huminga ng malalim at tawagan si Archangel Chamuel, nagabayan ang iyong mga salita at message upang maging positive at attractive opportunity. So, tutulungan kanya na maging vibration na sa a-attract mo, or sabihin natin, sa a-attract na mentor or connector na kailangan mo na ididikit ka niya, ilalapit ka niya sa taong kailangan mo sa pagbabago ng iyong karera o sa pero dapat make sure na klaro sa iyo kung ano talaga ang gusto mo. Linawin mo muna. Ibig sabihin, pag-isipan mo maigi, dapat klaro ka, no? Yan din ang sinasabi. So, ito rin sabihin natin is expand your visions. So, minsan ang dream job mo ay hindi pa yun ang dream job mo na inaakala mo. No?
So, tutulungan ka rin ni Archangel Samuel na makita ang hidden opportunities. So, huwag mag-focus sa title lang din. Always remember na huwag mo lang i-focus ang search mo sa job title na familiar sa'yo. Tignan mo ang mga role na gumagamit ng iyong skill. Unique skill na nagbibigay sa'yo ng sense of purpose din, no? So, gamitin si Archangel Samuel actually para alisin ang self-limiting beliefs mo, yung hindi pagkatiwala sa sarili, no? Kung feeling mo hindi ka kaya yan, hindi mo kaya yan, humingi ka ng courage sa kanya para mag-apply sa mga role na challenging pero rewarding na, no? So, hanapin mo yung kapayapaan, which is the peace, no? So, sa ideas, sa idea din ng iyong mga paggawa, no? Sa iyong transitions, sa iyong pag-commit sa ibang sa ibang path, no? So, pwede kang gumawa ng affirmations dito, no? Kay Archangel Samuel para sa iyong career transitions. Archangel Samuel, I call upon your light para tulungan ako makahanap ng perfect career, no? Sa mga hindi pa po nakikita ang dream job, ang tingin niya no? Ayan, lang tayo. So, Archangel Samuel, I call upon your light para tulungan ako makahanap ng perfect career. Idasal nyo lang po yan, no? At career path ko, no? Na para ma-attract ang tamang connection. So, sabihin mo rin kay Archangel Samuel na gabayan ng iyong heart of mind, no? Para ma-attract ang tamang connections at ma-discover ang job na magbibigay sa'yo ng fulfillment at inner peace, no? Ayan, and thank you for guiding me. Yan lang ang i-pray mo kay Archangel Samuel. So, ulitin ko, no? Pwede nyo pong i-pray to. So, Archangel Samuel, I call upon your light para tulungan akong makahanap ng perfect career path at gabayan sa iyong heart of mind para ma-attract ang tamang connection at madiscover ang job na magbibigay sa akin ng fulfillment, inner peace. No, thank you for guiding me, Archangel Samuel. Ganyan po yung prayer, no? So, i-pray nyo lang po yan or napakaganda po, no? So, maging open lang din po kayo sa mga unexpected opportunities, no? Dahil madalas doon dadaan ang tulong ni Archangel Samuel, no? O sa mga taong sa bago mong makikilala rin siguro, no? So, ayan, thank you so much and God bless you. And sana po, patuloy nyo pong suportahan ng Archangel Reading, no? Ayan, kung gusto niyo po rin pong mag-join sa ating family, no? And thank you so much. So, titingnan na nga natin ang last time na Pisces na nag-comment. So, titignan ko kung may tanong kayo dito. We'll try to answer. Ayun, so titignan ko lang po, no? Ayun, I claim this nice reading. Ayan, thank you. Very nice ang inyong energy sa October 8 to 14 nakita natin. Ayan, kay at Riley, Real J Lasinadjan. Tama ba? Laisinan Jan, ayun. I claim this nice reading. Good evening po, sabi ni Marita Villamonte. Good evening po, ma'am. Salamat po sa pag-reading. God bless you. Yes po, ma'am. Ma'am yan. Totoo yan. Totoo daw. Ayan. Thank you naman sa'yo, nak. And then, let's see nga. Tignan natin lahat. Let's view ang mga comment. Napakarami po comment, yung mga latest lang na makikita natin dito. So, salamat po. God bless you. At kay Angel Asnaya, Mama Opel, claim it. Thank you so much. And kay Felicidad, thank you so much. Tiliano. And kay, ayun, yes, true, ang trabaho ko ay, ayun, naku, lalo po mapapabuti ang yung trabaho ngayon. Napakaganda na nakikita natin. At abangan ang good news, no? At Rose Jonicio, thank you so much. Ayan. At kay Rochelle T. Abayo, I claim it all the blessing. Full energy, swerte ko talaga, dami from God. Yes. Para marami pa akong matulungan. Ayan, thank you so much. At kay Rosalie Babaw. Ayun, thank you rin.
Sure ma'am, may pamasko din ako na maganda. Kay Josephine Navarro, mas maganda pa to. Maganda to. May darating pang mas, no? So, Felicidad Tiliano, thank you. God, this reading magbubunga naway na lahat ng saya at pagmamahal sa isa't isa. Okay, so kay Ana Puente Negra, Jumanog, okay. Salamat din po kay Josephine Navarro. So far, wala tayong nakikitang questions, no? At kay Lynn Torio, kay Josephine Navarro, maraming salamat. Patuloy na ano po, no? At kay Real J. Lysinan dyan. Hirap ako. At kay Felicidad Liano, thank you. Smiling Cake, thank you. Marisa Castano, thank you. Ayan, hello. Nag-message daw siya. Okay, oo Marisa, no? Nag-usap na tayo. And then kay Rebecca Ocon, thank you Lord. Ayan, sabi ni Rebecca. Kay Linley, ayan, maraming salamat. Good evening po, sabi ni Marita Villamonte. Kay Lucila Manlonga, thank you so much. Claim all the positive energy. Ayan, sino ba pong nakikita natin? Kay kay Renaline Pera, ayan. And then kay Jesnor Pontepedre, I-accept, I receive it, I claim it, I claim it. Yes, go for it. Thank you sa positive reading mo. Kay Steven Taberdoya daw. Sagundina, thank you. Kay Rowena King 9288. Ayan, kay Nercy, salamat po. Kay Cherry, kay Jenny Capus, kay Lita Biluan, marami pong salamat. Matigas po si Libra dahil paulit-ulit na niloloko ng Pisces, kaya tumapang si Libra. Lumalim ang isip para kay Pisces. Sana ako tuloy-tuloy. Yeah, pero maganda pang blessing sa inyo. So self-love po muna kayo, no? At kay Danilo Agripa 9021, thank you po, isang negosyante pero di po pa nagtatagumpay. It will come sa'yo, nak, no? Ayan. Kay Jocelyn Aton, salamat sa mahal na universe. Kay Baby Candelaria, ang sabi niya. Ayan. So, marami pong salamat, no? So, wala naman tayo nakikitang gaanong questions. Ayan. Thank you so much po and God bless you. Ayan. See you po. At marami rin pong salamat sa ating subscriber, no? Thank you so much. Ayan.